Maria Ressa malapit na bang makulong? Naglabas na ng desisyon ang Court of Appeals patungkol sa kaso laban sa kanya, at ang desisyon ay mas tinaasan pa nga ng Court of Appeals ang penalty o kulong na nilagay ito sa 6 na buwan hanggang 6 na taon at ilang buwan. Nagugat ito sa pag-republish o pag-edit ng Rappler noon 2014. Pero post daw ito noon 2012 pa. Ang post ay naglalaman ng masama tungkol kay Wilfredo Keng, na pinahiram niya daw si dating Chief Justice Corona ng sasakyan. At isa pa rito ang pagsabi na isa siyang drug smuggler, human trafficker, alleged murderer, at Chinese fixer para makatira sa Pilipinas. Sa panayam naman kay Mr. Wilfredo Keng tungkol sa kinaso niya, bigyan makapagsalita ng Rappler, o hindi patas ang Rappler sa kanya. At dahil dito nagilan beses na sila naglabas ng demand letters para itama ang post at ma-post ang pahayag nila. Dahil sa nangyari na bully daw ang anak ni Keng, hindi na nanalo ang kanyang party list, at nasira ang kanyang pangalan. Kaya naman nagsampa na sila ng kaso laban sa Rappler. Sa inilabas naman na post ng Rappler patungkol sa Court of Appeals decision, hindi sila sang-ayon sa desisyon ng Court of Appeals patungkol sa cyber libel na isanampa kay Maria Ressa. Tinitignan na daw ito ng kanilang legal team, at inaasahan na mag-apela pa sila at kung matalo ay itataas na nila sa Supreme Court ang kaso, na inaasahan na magiging patas ito sa desisyon. Isa pa sa sinabi ng Rappler ay, paninitol daw ito sa press freedom. At hindi lamang ito tungkol kay Maria Ressa, kay Ray Santos Jr. o Rappler, nakataya daw ang tinig para sa demokrasya ng bansa. Sa pag-estimate maari pang abutin ito ng taon bago mapagdesisyonan ng Supreme Court. Matatandaan din natin na pinagtibay ng Security and Exchange Commission o SEC ang pag-cancel sa Rappler, pantangkol naman ito sa pagiging foreign ownership ng Rappler, o pagkakaroon ng share sa Rappler ng mga dayuhan. Lumabas ang desisyon ng Court of Appeals habang nasa labas naman ng bansa si Maria Ressa.